Lumipas ang buong event na talagang napakasaya. Napuno ng kaligayahan ang lahat dahil sa mga palaro na naganap at syempre, party, sayawan at kung ano-ano pa. Hindi namin pinalalampas ni Habi yon at sumayaw kami. Kami pa nga ang kauna-unahang sumayaw ng sweet dance hanggang sa sumunod sa amin ang iba. Talagang napakasaya ko at hindi ko makakalimutan ang lahat ng ito. 3 days later ay bumalik sa dati ang lahat. Wala na ding mga press na habol ng habol sa amin. Di tulad noon kasi nga malinaw na sa kanila ang lahat. Kahatid lang namin sa kambal hanggang sa may tumawag kay Kenneth at papalis na sana kami papunta sa office ko. Hindi din kasi siya papasok ngayon, sabi niya sasamahan niya ako sa office ko. Wait lang wife, sabi niya kaya tumango ako at sinagot siya. What? Anong ginagawa niyang babae yan dyan? Napakunot ang noo ko nang tumaas ang boses niya. Hindi ko na ulit nakita pa ang ganyang mga reaksyon mula nung gunshot wedding nila ni Cathy noon, nung unang-unang kita namin after 4 years, ngayon na lang ulit. Sige, pupunta ako dyan, sabi niya at binaba na ang tawag. Anong meron Habi? Tanong niya sa akin. Si Cathy nasa kumpanya, nagwawala. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Ihahatid na muna kita tapos dadaan lang ako sa kumpanya at babalik ako agad sa'yo. Sabi niya pero umiling ako. No Habi, sasama ako. Kakausapin natin siya. Napatingin naman siya sa akin dahil sa sinabi ko. Are you sure? Yes, total sandali lang naman tayo. Tara na. Kaya nagsimula na siyang mag-drive sa kumpanya nila. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta ako doon. Maya-maya lang ay nakita ko na ang napakataas na building na to at bumaba kami sa pinakaharapan niyon. Sir, andon pa siya. Sabi agad sa amin ng guard at tumango lang si Kenneth. Nakahawak siya sa bewang ko habang naglalakad at nakita ko ang mga tingin sa amin ng mga nagtatrabaho doon. Bakas ang pagkamangha sa mata nila dahil ngayon lang nila ako nakitang pumunta doon. Naririnig ko din ang mga sinasabi nila at wala namang mga bad doon na talagang nakakatuwa. I said, bring him to me. Malayo pa lang ay narinig ko ng malakas na sigaw ni Cathy na nag-e-echo hanggang sa makalapit na kami. What the hell are you doing here, Cathy? Napatingin naman siya at agad na lumingon sa amin na nakangiti pero nang makita ko ay nagulat ako nang sinugod niya ako kaya nagkagulo na. Hinila niya ang buhok ko. Walang hiya kang babae ka, mang-aagaw ka, yan ang dapat sa'yo. Cathy, bitiwan mo siya. Mabuti na lang at nagawang alisin ni Kenneth si Cathy dahil sa sakit ng pagsabunot niya sa akin. At nakita ko siya na nakaupo na sa sahig, kaya nag-alala naman ako sa kanya. Baka napano siya. Hey wife, are you okay? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang sabi sa akin pero umiling lang ako. I'm okay Habi pero si Cathy baka napano siya. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin nang di makapaniwala. Seriously wife, ang bait mo talaga. Dapat lang sa kanya yon kaya ni minsan wag na wag mo siyang kauhan. Sabi niya kaya napatango na lang ako doon at humarap kami sa kanya bago yon ay inayos niya muna ang buhok. Tumayo naman si Cathy at hinarangan siya ng mga bodyguard ni Kenneth kaya susugudin na naman ako at inilagay din ako ni Kenneth sa likodan niya at pinoprotektahan. Napakawalang hiya mo, pinagkatiwalaan kita. Ikaw palang sisira sa kasal namin. Sigurado ako na tuwang-tuwa ka habang nakikita mong ganito ako ngayon dahil simula pa lang pinlano mo na to. Sabi niya sa akin. Wala akong isang pinlano sa lahat ng ito. Sigaw kong pabalik sa kanya na ikinatawa niya. Sana, wala ka ngayon sa buhay namin. Sigaw niya na ikinagalit ni Kenneth. Ang kapal ng mukha mo para murahin siya. Simula pa lang Cathy, alam na ng lahat. Dito na isa kang malaking makapal ang mukha. Kala mo kung sinong makaasta na girlfriend ko para sabihin ko sa'yo kahit minsan di ako pumuhatol sa'yo.
Sinabi ko sa iyong may iba na akong mahal 4 years ago. At ngayon, nakita ko na siya. Kaya gagawin ko lahat ng gusto ko dahil mahal na mahal ko si Ara. Nakita ko na nagulat naman siya dahil sa sinabi ni Kenneth. Nakita? Ibig sabihin siya yon? Hindi makapaniwala niyang sabi kay Kenneth. Oo, Kati, siya nga. Alam mo, nagpapasalamat pa nga ako sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkitang muli after 4 years ago. Pero dahil sa ginawa mo sa kanya ngayon at nitong nakaraan, wag na lang. Tigilan mo na kami, Kati, dahil hindi kita mahal. At mas lalong hindi kita mamahalin. Si Ara lang. Ara, hindi Kati. Pagkasabi ni Kenneth noon ay agad na niya akong hinila paalis sa lugar na yon. At naiwan doon si Kati na tulala na ewan pati ang mga employee tuloy ay tahimik. Mukhang natakot ata sa naging sagutan namin. Hindi ko naman masisisi si Habe kasi totoo lahat ng sinabi niya kay Kati na kwento na niya sa akin. Sana matauhan na si Kati. Kinabukasan ay nag-ayos na si Ara para sa isang meeting niya sa labas dahil sa restaurant. Gustong makapag-meet ng isa nilang client. Matapos na nangyari doon sa kumpanya nila Kenneth ay bumalik sa dati ang lahat at di na nagpakita si Kati na mas okay para sa kanila dahil baka kung ano na namang gulo ang dalhin niya. Alicia, lalabas na ako. Ikaw na munang bahala dito. Sabi niya na ikinatango ni Alicia. Magtataksi na lamang siya dahil wala pa naman siyang kotse. Hindi naman alam ni Kenneth ang lakad niya dahil busy din daw ito sa kumpanya nila. Dahil nga sa nangyaring guloso, may naayos pa ito kaya ayaw niya itong istorbohin. Pagbaba niya may naghihintay na taxi sa kanya dahil pinaayos na ni Alicia para ready to go na lang siya. Pagpasok niya ay agad na umandar sa sasakyan at siya naman ay may naayos sa bag dahil baka nakalimutan niya ang dapat dalhin na mga ipepresent sa client niya. Nang masiguro na niya na ay tumingin siya sa driver dahil nasa likodan siya nito. Manong sa naputuloy yon nang magulat siya dahil sa nakita niya. Parang nakain niyang dila niya dahil sa nakita niyang nagdadrive ng sasakyan. Nagsimulang tumubig ang mata niya. No, nasabi niya sa sarili niya habang nakatingin sa lalaking nakaitim at naka-sunglasses na itim at nakangisi sa kanya dahil kitang-kita niya sa rearview mirror. Hello, Ara Solway, finally. Makukuha ka na namin. Doon na natauhan si Ara at kaagad na nabitawan ang bag at pilit na binuksan ang pinto pero ayaw bumukas. Oops, di ka na makakalabas. Sleep tight. Napatingin siya dito at nakita niyang may takip na ang bunganga at ilong nito. At may spray sa aircon na ikinapigil niya ng hininga. Dahil alam niyang pampatulog iyon. Umiiyak na si Ara dahil sobrang takot. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita niya ang nagtangka sa buhay niya. At ngayon nga ay kaharap na niya kaya talagang iiyak siya. Huwag mo nang pigilang huminga. Dahil mahihirapan ka lang. Sabi pa nito at dahil pa nga umiiyak na si Ara, ay wala siyang nagawa kundi ang maghabol ng hininga. Na siyang pagkahigop niya sa pampatulog na yon at ilang saglit lang ay nakaramdam na siya ng hilo at unti-unting napahiga sa upuan. Ang huling nakita niya ay ang lalaking diretso lang ang tingin sa daan na hindi niya alam kung saan pupunta.